Obeying the teaching of God's Word. It means remaining in Him and become faithful in all we do. Kasi po, mayroon po tayong gabay sa bawat kinikilos natin. And we do it for the glory of God. This way of life begins with knowing Christ as Lord and Savior and growing in all spiritual wisdom and understanding. By using the Scripture, it informs us that our prayers, we use the Word of God and speak from them back. So, ibig sabihin, kinakausap natin ang Panginoon every time binabasa natin ang Biblia. Ito po yung sinasabi natin, God's promises that His Word never return in void. Ang lahat ng nakasulat po doon ay katotohanan na dapat nating pagnilayan. And praying Scripture is a beautiful way to know God's heart and prayer in accordance with God's will. Ito po ang naging batayan ng panalangin natin kasi nakasaad doon lahat ng promises na nakasaad sa ating Bible. Ito po ay nakakatotoo at nangyayari sa bawat isa. Tayo po ay mga, alam ko, mayroon po tayong mga pangyayari na nababasa natin at it happens sa ating buhay na dapat natin ipatutuo bilang pasasalamat sa Panginoon na Lord, thank you at nandiyan ka. Ang sinasabi nating prayer is a continual, sinasabi natin back and forth na conversation with the Lord. Paano mo ngayon makakausap ang Panginoon? Ito po ay sa pamamagitan ng panalangin. Diba, minsan, may mga pagkakataon kagaya ko, if mayroon akong mga problema na medyo nagkakasabay-sabay, instead na, nung hindi ko pa ito natutunan, ako po ay isang aligaga, madaling mawindang, mga term ng mga bata, mawindang, kapag may mga problema. Pero since sa journey natin sa community, natutunan ko, be still and know that I am God. Kaya ano bang problema na dumadating? God has the purpose for it at darating ang kanyang solusyon. Hindi po tayo mawiwindang at mag-aalala. Kasi naniniwala ako that God is with us always. Now, it comes from a deep-rooted, that is honest and trusted and even tested na po yung ating faith. Next one, being part of a community of believers